Mag-aral ka ng mabuti, ha? Makinig sa sabihin ng teacher, sumagot sa recitation, at huwag na huwag magpapakopya sa exam, okay? Opo ate, parati na lang po akong opo ate para na akong manikang disusi. Ayan, diyan ka magaling sa kalokohan. Huh? Ano to? Classroom ba to o gubat? Basag-basag yung salamin, sira-sira yung blackboard, walang chalk, walang electric fan, tanggal-tanggal yung mesa sa upuan. Hayaan mo na yan, Ate Petra. Sanay na kaming ganyan yan. Aba, hindi tayo dapat nasasanay sa bulok, lalo na nagbabayad tayo ng real property tax. Ano yung kinalaman nun? Hindi nagtatapos sa paglalabas ng plano at budget ang ating tungkulin at karapatan bilang mamamayan. Tungkulin din nating siguraduhing masusunod ang approved na plano at budget hindi lang ng lokal na pamahalaan kundi pati na rin ang mga programa at proyekto ng national government sa ating probinsya, munisipyo, syudad o barangay. Sa kaso ni Petra, pwede sundan kung saan nga ba napupunta ang Special Education Fund. May mga paraan para matrack kung tama ang paggasta dito ng ating lokal na pamahalaan. Step 1. Humingi ng kopya ng apurubahang Annual Procurement Plan ng inyong syudad o munisipyo para sa buong taon. Step 2. I-identify kung anong partikular na programa at budget ang gusto mong bantayan. Halimbawa, gusto mong tingnan kung anong nangyayari sa Special Education Fund sa inyong lugar. Alamin kung sino ang administering body at tingnan kung ano ang mga aprobadong plano na dapat ay paggagamitan ng pondong ito. Sa kaso ng SEF, ang local school board ang administering body nito. Step 3. I-check ang financial plan at budget ng Special Education Fund para malaman kung nasa plano ba ang pagpapaayos ng classrooms. Step 4. Kung may budget ang pagpapaayos ng classrooms, kailangang gumawa si Petra ng budget tracking instrument o checklist ng mga tanong tungkol sa programang minomonitor na kailangang masagot ng local school board. Bilang mamamayan at taxpayer, karapatan nating malaman kung ano na ang estado ng mga programang pinaglalaanan ng SEF. Step 5. Kung hindi mo nakikita ng aktwal ang programa o proyekto, maaaring mag-physical verification sa site ng programa para makita ng aktwal ang status nito. Step 6. Gumawa ng budget tracking report. Ilagay dito ang lahat ng sagot at reaksyon ng mga taong nakausap mula sa mga interviews at site visits na ginawa, maging kung may karagdagang mga dokumentong nakalap mula sa mga concerned offices. Step 7. Gumawa ng Citizens Report Card para makakuha ng feedback mula sa mga mamamayan tungkol sa kinahinatnan ng minomonitor na proyekto o programa. At Step 8. Kung may makitang irregularidad sa paggamit ng pondo, pagsasagawa ng mga programa o proyekto, mismanagement ng funds at marami pang iba, maaari tayong mag-report sa ombudsman. Tandaan, kung natatakot ka para sa iyong kaligtasan, maaaring magsagawa ng anonymous report sa ombudsman basta't may maibigay na sapat na leads o ebidensya para magawa ng karampatang investigasyon o aksyon ang kaso. Ate Petra, tingnan mo! Finally, nice na yung classroom namin! Aba dapat lang, no? Dahil nakita ko mismo na may budget sa classroom repairs ang school na to. Alam mo, buti na lang minonitor mo yung Special Education Fund. Kasi kung hindi, magtitiis kami sa mainit na classroom
at magsusulat sa sira-sirang mesa. Dapat lang naman, sister, no? Kasi yung buwis na binabayad namin ni Mother, para rin yun sa future generations kagaya mo. Oh, kaya nga, sister! Pera ko, bantay ko! Kumonsulta sa Social Watch Philippines People's Public Finance Institute para sa ibang paraan kung paano mababantayan ang kaban ng bayan.